Gusto nang umuwi ni Claire pero hindi niya alam kung paano. Mag-aalas 10 na ng gabi pero naiwan pa ring mag-isang nakatayo si Claire sa harapan ng isang ospital. Ilang taxi na ang pinara niya mula kanina pero ni isa sa mga ito walang nagtangkang magsakay o huminto man lang sa kanya. Kahit yung mga walang sakay, di man lang nag-abalang huminto upang tanungin kung saan siya pupunta. Napaisip tuloy si Claire kung bakit. Maayos naman yung suot niya bilang galing siya sa opisina. Nasa may liwanag din siya kaya kahit pa may kaliitan siya, imposibleng hindi makita ng mga taxi ang kamay niyang ngawit na sa kapapara. Walang balak si Claire na abutan dito ng hating gabi, kaihintay ng taxi, kaya kinuha niya ang cellphone sa loob ng bag niya. Naiinis siya dahil nakalimutan niya itong i-charge kanina at wala rin siyang dalang power bank. 3% na lang ang baterya nito kaya ayaw niyang gamitin bilang natatakot siya na balobat at walang magamit kung sakaling magkaroon ng emergency. Gayunpaman, wala na siyang pagpipilian kundi ang gamitin ito. Pagbukas niya ng Grab application, nilagay ni Claire ang pangalan ng ospital na nasa kanyang likuran bilang kanyang pick-up point. Ang address ng condo unit niya naman ang nilagay niyang destinasyon. Kumunot ang noo ni Claire nang di lumabas ang pangalan ng Mycenae residence na kanyang uuwian. Naisip niyang baka nagkamali lang siya ng spelling kaya sinuri niya uli ito. Pero tama ang bawat letrang nilagay niya. Gayunpaman, hindi pa rin ito lumabas hanggang sa tuluyan na siyang malowbat. Desmayadong ibinalik ni Claire ang cellphone niya sa loob ng kanyang bag. Nagsisisi siya kung bakit sa dinami-rami ng pagkakataon kanina sa opisina, hindi niya yun naisipang i-charge. Sana man lang, naalala niyang dalhin ang power bank niya. Muli niyang ibinalik ang tingin niya sa kalsada sa pag-asang sa pagkakataong ito, may maaawa ng driver sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ng paghihintay, isang taxi ang muling natanaw ni Claire na parating. Malayo pa lang nakita niya na ang for hire sa windshield nito na may pulang ilaw. Inunat niya ang nasasabik niyang kamay upang parahin ito. Pero tulad ng ibang mga taxi, hindi ito huminto. Tuloy ang driver sa pagmamaneho bagamat nakita niyang tumingin ito sa direksyon niya. Biguan, nagpa siya si Claire na lumakad papunta sa bus stop kasabay ng ilang mga commuter na bakas ang pagod sa mukha at halatang mga gusto na ring umuwi. Labag kay Claire na gawin ito bilang may kalayuan ng bus stop mula sa kinaroroonan niya at may kabagalan siyang humakbang pero wala siyang pagpipilian, lumalalim na ang gabi. Sa paglalakad ni Claire sa ilalim ng liwanag ng mga streetlight, napansin niyang paunti rin ng paunti ang mga taong nakakasabay niya hanggang sa dalawa na lang silang lumalakad sa malamig na sidewalk. Tumingin si Claire sa kanyang gilid upang pakiramdaman ang lalaking naglalakad sa kanyang likuran. Kanina pa siya binubulungan ng kutob niya na mag-ingat dito at di niya yon kayang baliwalain. Pero ilang beses na siyang niligtas ng kutob niya sa kapahamakan, maging sa mismong sakuna na muntik ng kumitil sa kanya noon. Kaya kahit paguni-guni niya lang ito, mas mainam ng mag-ingat sa magsisi sa huli. Kinuha ni Claire ang kanyang bag at nilagay ito sa kanyang tiyan upang yakapin. Kahit makirot na ang mga paa niya, binilisan niya ang paghakbang niya. Unti-unting nakahinga si Claire ng maluwag nang marating niya ang bus stop ng ligtas. Nakaramdam siya ng ginhawa pag upo niya sa tabi ng mag-asawang matandang nasa bench. Kinuha niya ang tumbler niya sa bag at uminom ng tubig. Naubos niya ang laman nito gawa ng pagod buhat sa kanyang kaba. Maliban sa kanya at sa matandang mag-asawang nasa tabi niya, ilan pang pasahero ang kasama nilang naghihintay sa bus stop. Sa kabilang bench may dalawa pang matandang lalaki ang nakaupo. Sa tabi ng mga ito, isang mag-ina ang nakapwesto. Kahit may kalayuan, naririnig ni Claire ang paulit-ulit na tanong ng bata sa kanyang ina kung saan sila pupunta. Paulit-ulit din itong sinasagot ng kanyang ina na uuwi na sila. Sa poste, isang grupo ng binubuo ng 4 na kabataan ang naninigarilyo. Karamihan sa kanila ay may tattoo at piercing sa tenga at ilong. Ang pinakahuling dumating ay ang lalaking inakala ni Claire na nakasunod sa kanya. Tumayo ito sa isang gilid at nilagay ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Bagamat napatunayan ni Claire na wala itong masamang balak sa kanya, di niya pa rin maiwasan ang sarili na usisain ito. Palihim niyang sinuri ang mukha nito sa ilalim ng suot nitong sombrero. Matangos ang ilong nito, malapad ang mga labi at may malalim na mata na agad niyang iniwasan nang tumingin ito sa kanya. Pagpatak ng alas 11, dumating ang bus na pinakahihintay ni Claire. Sa wakas, makakauwi na siya. Unang sumakay ang grupo ng mga binatilyo, sunod ang mag-ina. Ang lalaking naka-jacket ang tumulong sa dalawang matandang lalaki upang umakyat.
Inalalayan rin nito ang mag-asawang katabi ni Claire. Nung aakyat na si Claire, inalok din siya nito ng tulong pero tumanggi siyang kunin ng kamay nito. Gusto sanang umupo ni Claire sa bandang gitna pero nakita niyang nakaupo na roon ang lalaking nakasuot ng jacket. Bagamat wala itong ginawang masama sa kanya, ayaw niya pa ring magpakasiguro. Paano kung paraan ng palayo ng lalaki upang linlangin siya nang sa gayon ay makuha nito ang loob niya. Kailangan niyang mag-ingat, kaya naman pinili niyang umupo sa mismong likuran ng driver upang makasiguro. Umalis ang bus makalipas ang 5 minutong paghihintay sa bus stop. Sumandal si Claire sa bintana upang pagmasdan ng tanawin sa labas. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang malaking pagbabago sa daan. Ilang bagong gusali ang nakita niyang nakatayo. Hindi niya maunawaan kung paano yun nangyari, bilang tila ilang buwan lang ang nakararaan mula nang simulang itayo ang mga yon. Parang kahapon lang nung makita niya ang hukay kung saan nilatag ang pundasyon ng mga gusaling yon. Pero ngayon, buo na ang mga ito, puno ng mga kumukutitap na liwanag. Labas-masok ang mga tao at sasakyan sa loob. Napansin niya rin na marami na ang gumagamit ng mga electric car na bihira niyang makita noon sa kalsada. Mayroon din siyang napansin na mga bagong modelo ng motor at iba't ibang disenyo ng electric scooter sa mga sidewalk na ngayon niya lang nakita. Nagtataka sa kanyang mga napapansin na alala ni Claire na mas madalas siyang nakatutok sa kanyang cellphone o di kaya ay sa kanyang laptop. Kahit pauwi na siya sakay ng Grab o taxi, wala siyang panahon pagmasdan ng pagbabago sa kanyang paligid. Ang tanging importante sa kanya ay ang trabaho niya bilang isang marketing strategist ng isang kilalang international brand. Nung mga sandaling yon, nakaramdam si Claire ng kalungkutan. Saan ba napunta ang mga oras na inilagay niya sa opisina? Ganun na ba siya ka-workaholic na di niya man lang napansin ang mga simpleng pagbabagong ito sa kalsada na araw-araw niyang dinadaanan? Huminga si Claire ng malalim upang pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagmumuni-muni, napansin ni Claire ang driver na kanina papasulyap-sulyap sa kanya sa rear mirror. Binabaliwala niya ito mula pa kanina bilang ayaw niyang mag-assume. Tulad ng naisip niya sa lalaking naka-jacket na inakala niyang may masamang balak sa kanya. Gusto niyang isipin na guni-guni niya lang ito hanggang sa mahuli niya ang pares ng mga mata ng driver na nakatingin sa kanya. Nanatili ang mga mata nito sa kanya ng ilang segundo bago ito bumalik sa kalsada. Kumagat ang masamang kutob ni Claire. Sa pagkakataong ito, tiyak niyang hindi na siya nagkakamali. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan upang lumipat. Ang lalaking naka-jacket ang una niyang nakita. Sandaling nagsalubong ang mga mata nilang dalawa bago niya inalis ang tingin niya rito. Nakita niyang bakante ang upuan sa tabi ng matandang mag-asawang natutulog. Pumunta siya roon ng walang pag-aalinlangan at pinirmi ang kanyang sarili. Bagamat alam niyang nasa mas maayos na siyang kinalalagyan, di pa rin mapalagay ang kanyang loob lalo pat may dalawang lalaking ramdam niyang nakasubaybay sa kanya. Nabawasan ang kaba sa dibdib ni Claire pagdating nila sa ikawalong bus stop kung saan siya bababa. Pagtayo niya sa kanyang kinauupuan, di niya inaasahan na papansinin pa siya ng matandang nakaupo malapit sa kanya. Pagbaba ni Claire ng bus, lumingon siya sa pintuan. Nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang driver, pero sa pagkakataong ito, di nito inalis ang tingin sa kanya hanggang sa magsimula siyang lumakad palayo. Nakakailang hakbang pa lang sa sidewalk, ilang bagay na ang napansin ni Claire na nagbago sa daang lagi niyang nilalakaran tuwing papasok at uuwi galing sa trabaho. Wala siyang ibang kasabay o nakakasalubong na nakapagtataka bilang kahit pahating gabi na ay nakasanayan niya ng marami ang naglalakad dito papunta sa kani-kanilang mga condo unit. Dinadayo rin ang lugar nilang ito dahil sa mga sikat nitong bar at cafe, kaya nakakapanibagong walang ibang tao roon kundi siya. Isa pang napansin ni Claire ang mga poste ng ilaw sa kalsada. Walang liwanag ang karamihan sa mga ito, kung meron man, mahina o di kaya ay pundidot kumukurap-kurap, dahilan para magmukhang madilim at nakakatakot ang blankong kalsada.
Paglampas ni Claire sa park, mas lalo siyang nabahala nang makita niya ang sitwasyon ng mga gusali. Walang ilaw ang halos lahat sa mga ito, mga higanteng infrastruktura na walang kaluluwa. Nakaramdam siya ng takot, dala ng dilim na tila nagpababa ng temperaturang gumawa ng kilabot sa balat niya. Nagbalik sa kanya ang araw na tinamaan sila ng malakas na bagyo kung saan 5 araw silang nawala ng kuryente. Ganito ang naging itsura ng mga gusali noon nang maubos ang reserbang elektrisidad ng mga generators ng bawat gusali. Pero wala namang bagyo, kaya paanong nauwi sila sa ganito na kahit ang buwan ay nagtago sa likod ng mga ulap. Sa kabila ng dilim at panganib na namumuo sa kanyang isip gawa ng kawalan ng katiyakan, nagpatuloy si Claire sa paglalakad sa ghost town nilang lugar. Habang naglalakad, naalala ni Claire ang pelikulang Silent Hill kung saan napunta ang mag-ina sa isang portal ng kabilang dimensyon. Sa pag-usad ni Claire, natanong niya ang paborito niyang Japanese restaurant kung saan sila madalas kumain ng nanay niya tuwing bibisitahin siya nito. Napangiti siya nang makita niyang bukas ang mga ilaw nito sa labas. Umaasa siya na may tao roon na makakasagot ng mga katanungan niya, kaya dali-dali siyang lumakad papunta ron. Ngunit pagdating niya sa pintuan ng restaurant, nakita niyang sarado ito, pero ang mas bumigla sa kanya ay ang karatulang nakasabit sa pinto nito. Noong 1 linggo lang pumila pa siya rito ng halos 30 minuto para lang makakain ng ramen, kaya di niya maunawaan kung paano ito biglang nagsara ng ganun kabilis. Kinalampag niya ang pinto at tumawag sa loob sa pag-asang may tao roon na makaririnig sa kanya. Pero walang sumagot kay Claire. Habang pinoproseso ang mga nangyayari, nakarinig si Claire ng kaluskos mula sa parke. Lumingon siya upang alamin kung saan ito nanggagaling. Wala siyang makita nung una sa dilim hanggang sa bumukas ang ilaw ng isa sa mga pundidong streetlight at ilantad ang isang lalaking nakatayo. Kahit malayo, natitiyak ni Claire na ito ang nakajacket na lalaking nakasunod sa kanya kanina habang naglalakad siya papunta sa bus stop. Ito rin ang lalaki sa bus na nakasabay niya kanina. Pero bakit siya nandito? Natitiyak ni Claire na mag-isa siyang bumaba kanina sa bus paghinto nito, kaya di niya maunawaan kung paano siya nagawang sundan nitong lalaki. Pero mahalaga pa bang malaman niya yon? Ang importante ngayon, nakumpirma niyang tama ang kutob niya. Kailangan niya itong takasan anuman ang mangyari. Tumalikod si Claire at nagsimulang tumakbo. Malapit na ang condo unit niya rito na ilang kanto lang ang layo. Kaya niya yung marating sa loob ng 5 minuto. Ngunit sa pagpasok ni Claire sa pusod ng lugar na itinuturing niyang tirahan, mas lalo siyang nangamba nang makita niya ng malapitan ang kalagayan ng mga gusaling nilantad ng liwanag ng buwan na sumilip palabas sa mga ulap. Basag ang karamihan sa mga salamin ng gusali na parabang isang gyera ang dumaan dito. Nagkalat ang mga bubog sa daan. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng ilang lata at bote na tinatangay ng malamig na ihip ng hangin. Pagtawid niya sa kabilang kalsada, naisip niyang lumingon uli upang tingnan ang lalaki. Nakasunod pa rin ito sa kanya, payapang naglalakad na parang nasa luneta. Gawa ng bugso ng damdamin, nagawa ni Claire na magkaroon ng lakas na loob na sigawan ito. Pero nanatiling tikom ang bibig ng lalaki. Nagpatuloy itong maglakad papunta sa kanya na parang wala itong narinig. Hinihingal na bumalik si Claire sa pagtakbo. Pagtawid niya sa kabilang kalsada, natapilok siya dahilan para madapa siya at masubsob. Pero mas nangibabaw ang takot sa kanya kaysa ang sakit. Nagawa niyang baliwalain ang kirot sa kanyang tuhod at siko. Hindi niya na rin tiningnan kung ano ang pumatid sa kanya. Bumangon siya agad at nagpatuloy sa pagtakbo. Huminto si Claire pagliko niya sa 47 Artwood Street kung nasaan ang Mycenae residence. Ang gusali kung saan siya nakatira. Bumagsak ang hawak niyang bag sa lupa nang kusa itong bitawan ng kamay niya. Napasandal siya sa poste kung saan siya naghabol ng hininga. Gusto niya lang namang umuwi at magpahinga, pero bakit kailangan yun ipagkait sa kanya? Tumingin siya sa ibaba, sa higanteng bitak na nasa kalsada. Ang bangin na nakaharang sa daan niya pa uwi. Sa kabilang bahagi, naroon ang kanyang tirahan, o mas mainam na sabihing doon noon nakatayo ang kanyang tirahan. Ang maliit na espasyong tinuring niyang tahanan sa nakalipas na mga taon ng buhay niya. Ang bagay na pinagpursigihan niyang pag-ipunan. Ang motibasyon niya para magtrabaho kahit pagod na siya. Ang lugar kung saan niya minsang pinangarap na bumuo ng sarili niyang pamilya. Pero wala na yun doon. Ang tanging naroon ay ang guho at alikabok ng kanyang mga pangarap.
Kusang lumagay sa dibdib ni Claire ang malamig niyang kamay. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa eksenang dinatnan niya. Umangat ang buhok niya pag-ihip ng hangin na nagdala ng dyaryo sa kanyang paanan. Sa liwanag ng poste sa kanyang ulunan, nakita niya ang headline na nakasulat dito. Pinulot niya ito at binasa. Napahagulgol si Claire. Bumagsak ang tuhod niya sa kalsada. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang nabasa. Higit sa lahat ang tanggapin ito, niyakap niya ang kanyang sarili. Pinunasan ni Claire ang kanyang luha nang marinig niya ang mahinahong boses ng lalaki sa kanyang likuran. Tumayo si Claire, patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Lumingon si Claire, hindi niya pa rin matanggap ang lindol na nangyari rito. 10 taon na ang nakararaan mula nang mangyari yon pero pakiramdam niya, isa lamang yung panaginip. Bangungot na matatapos din sa sandaling gumising siya. Pero nasilo siya ng sarili niyang imahinasyon na hanggang ngayon, naiwan siyang nakapako sa parehong lugar na di niya magawang iwanan. Hinarap ni Claire ang lalaki. Araw-araw niya itong ginagawa sa nakalipas na 10 taon sa pag-asang may magbabago pero wala siyang napala. Tulad ng sinabi ng lalaki, pinagod niya lang ang sarili niya at pagod na siya. Inunat ni Claire ang nanginginig niyang kamay upang abutin ang kamay ng lalaking kausap niya. Paghawak niya rito, nakaramdam siya ng kakaibang init na doon niya lang naramdaman. Unti-unting bumagal ang tibok ng puso niyang naging kalmado. Naalala niya yung bahay nila noon sa probinsya, isang payak na kubo na malapit sa ilog kung saan sila madalas magtampisaw tuwing tag-araw. Ang mainit na sabaw tuwing tag-ulan, ang maligamgam na pampaligong tubig sa umaga, ang init ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo, ang yakap ng kanyang ina na nag-aalis ng takot niya. Magkahawak kamay silang lumakad palayo sa guho, palayo sa nakaraan na walang sino man ang kayang magbago o bumuo ulit. At nung mga sandaling yon natanggap niya ang lahat. Sa wakas, makakauwi na rin si Claire.